Ang unang ginawa ni Mateo pagkatapos niyang muling mabuhay ay ang sampalin ng malakas ang kapatid niyang si Benjo, pagkatapos ay buong tapang na idineklara ang pagputol ng ugnayan sa kanilang mga magulang at umalis ng bahay na walang ni isang kasing. Lumalabas na sa nakaraang buhay, ang mabait na si Mateo ay nagbabala kay Benjo na huwag galawin ang mga isda sa palaisdaan na may senyales ng pagkapanes. Ngunit, hindi nakinig si Benjo. Nagkunwari pa itong kaawa-awa nang dumating ang mga taga-barangay para magtanong tungkol sa malawakang pagkamatay ng mga isda, at pinaratangan si Mateo na naglagay ng antibiotic sa pagkain ng isda. Si Tatay Roman, ama ni Mateo, nang makita ito, ay hindi na inalam ang tama sa mali, kinuha agad ang pamalongyantok at hinagupit si Mateo ng walang awa. Sa sandaling iyon, namagitan si Ate Linda, kapatid na babae. Akala ni Mateo ay paniniwalaan siya ng kapatid, ngunit sa sumunod na segundo, Mateo. Yung palaisdaan na yun, pinaghirapan kong makuha ang puhunan mula sa syudad. Sinira mo ang lahat, proyekto yun para umasenso ang mga kababayan natin. Kasalanan ko na hindi kita nabantayang mabuti. Humingi ka ng tawad sa akin. Saktan mo ako, humagulgol si Ate Linda. Mula pagkabata, pagnanakaw at panloloko na ang ginagawa mo. Ngayon, naglakas loob ka pang maglagay ng lason sa palaisdaan. Gusto mo bang patayin ang buong barangay San Roque? Sobra na ang pagkadismaya ko sa'yo. Hindi ka karapat-dapat na maging kapatid ko. Umalis ka na sa barangay na ito. Sa huli, walang awang pinalaya si Mateo ng buong pamilya. Ngunit para mapanatili ang posisyong barangay captain na kanyang inaasam, mas naging malupit pa si Benjo. Nag-upa ito ng papatay kay Mateo habang tumatakas ito. Bago mamatay, sumumpa si Mateo sa sarili, kung magkakaroon ng susunod na buhay, pagbabayaran niya sila ng mahal. Hindi inaasahan, nang muling imulat ni Mateo ang kanyang mga mata, natuklasan niyang tunay ngang nabuhay siyang muli 5 taon sa nakaraan. Sa sandaling ito, tulad ng dati, si Benjo ay nangunguna sa grupo ng mga tao para isumbong si Mateo na nagnakaw ng mangga sa kanilang bakuran. Anong nangyayari dito? Tanong ng kasalukuyang barangay captain. Kapitan, tingnan niyo ang anak ni Roman na si Mateo. Nagnakaw na naman ng mangga sa amin, sigaw ng isang kapitbahay. Sa araw na ito sa nakaraang buhay, pinaratangan ako ni Benjo na nagnakaw ng mangga, kaya nabugbog ako. Sa buhay na ito, naisip ni Mateo. Anong gagawin mo? Ibaba mo yang itak, sigaw ni Tatay Roman nang makitang may hawak na itak si Mateo. Natakot ka, ngumisi si Mateo. Oo, ako ang pumitas ng mangga, ano ngayon? Nang magpatayo kayo ng bahay, 3 araw akong nagbuhat ng bloke. Nang magkasakit sina Mang Cardo at Aling Nena, ako ang tumakbo sa health center para humingi ng tulong. Kumain lang ako ng ilang mangga ninyo, ano na? Sira ang doorknob ninyo, araw-araw akong pinapakiusapang mag-ayos, hindi ba Aling Cora, madrasta? Tay, hindi pala, Tatay Roman. Aling Cora, ang mabibigat at maruruming trabaho sa bahay na ito, ako lahat ang gumagawa, itinuro sila ni Mateo. Tingnan ninyo kayong 3, ang sisirap ng buhay, ang tataba ninyo. Mateo. Ganyan ka ba kumausap sa tatay mo? Wala man lang po, oo po. Bastos, galit na sabi ni Tatay Roman. Ito ang masasabi ko, tiningnan ni Mateo si Benjo. Ilang taon na, ang bababang uri pa rin ng mga paraan mo para apihin ako. Magiging barangay captain ka na raw, ha? Ikaw, nautal si Benjo. Tumigil na nga kayo, magluluto na ako, sabat ni Ate Linda. Ate, huwag ka nang laging pumupunta sa bahay ng biyudong kapitbahay natin. Masyado na kayong malapit sa isa't isa kamakailan, biglang nasabi ni Mateo. Bata ka, anong pinagsasabi mo? Sumasagot ka na, ha? Itinaas ni Tatay Roman ang kamay para manakit. Susubukan mo akong saktan. Sinalag ni Mateo ang kamay nito. Ilang taon na, hindi pa ba sapat ang pananakit ninyo sa akin? Palayasin ako, di ba? Tatay Roman, tandaan ninyo ito. Ngayong araw, hindi ninyo ako pinalalayas, kundi ako, si Mateo, ang kusang umaalis sa pamamahay na ito.
Huwag na huwag kayong magmamakaawa na bumalik ako. Sa barangay San Roque na ito, pati aso ay nanghahabol kay Mateo. Pinaratangan, ininsulto, pinatay. Sa buhay na ito, sisiguraduhin ni Mateo na pagbabayaran ito ng pamilya ni Roman, pagbabayaran ang lahat ng nang-api sa kanya sa barangay San Roque. Tulad ng alaala sa nakaraang buhay, tinuruan ni Mateo ng leksyon ang dalawang tambay na nambabastos kay Isabel, ang pinakamagandang dalaga sa barangay. Bilang pasasalamat sa pagtulong ni Mateo, ibinigay ni Isabel ang lahat ng kanyang ipon para tulungan siyang magsimula ng negosyo. Mateo, naniniwala kaming magtatagumpay ka, sabi ni Isabel at ng matalik na kaibigan ni Mateo na si Cardo. Hindi ako, kundi tayo, pagtatama ni Mateo. Halina, itaas natin ang ating baso ng tsa, o tubo juice, basi, para sa ating tagumpay. Tagay, lahat ng pagsisikap ay para sa tagumpay. Yumuyuko para makaakyat ng mas mataas. Darating ang araw na tatayo siya sa pinakamataas na tuktok, tatanawin ang mga burol at malawak na palayan. Nakakainis, hinampes ni Tatay Roman ang mesa. Bakit po, tatay? Tanong ni Ate Linda. Nakakagalit, sa edad kong ito, ngayon lang ako nasaktan ng iba. Ano? Sino ang naglakas loob na saktan si tatay? Gulat na tanong ni Benjo. Si Mateo yun, ate, sumbong ni Benjo. Hindi mo alam, ate, parang asong ulo si Mateo kanina. Sinaktan niya ako, tapos pati si tatay sinaktan din. Matanda na si tatay, malapit nang matapos ang termino bilang barangay captain, kapag kumalat ito, saan pa siya pupulutin? Kailangan mong ipaghiganti kami, ate. Sige, hahanapin ko siya at kakausapin, matigas na sabi ni Ate Linda. Tay, nay, nasaan si Mateo? Siguro nasa kubo sa may manggahan. Doon naman siya palagi. Sagot ni Aling Cora. Sa kubo. Palagi siyang nandoon. Natigilan si Ate Linda. Mateo, ilang taon ka nang ganito namumuhay? Nang makarating si Ate Linda sa lugar, nakita niya ang isang sira-sirang kubo. Ang gulo naman ito. Bahay pa ba to? Sumunod si Benjo, nakasimangot. Gusto mo, ako na maglinis. Ang dumi, sabi ni Aling Cora. Benjo, trabaho yan ni Mateo. Hintayin nating bumalik siya para siya ang gumawa ng lahat. Sa tingin ko, hindi na babalik si Mateo, sabi ni Benjo. Hindi na babalik, hayaan siyang mamatay sa gutom. Tandaan ninyo, bago matapos ang gabing ito, siguradong babalik yan para humingi ng tawad. Pagdating niya, walang sino man sa inyo ang magpapatawad sa kanya, utos ni Tatay Roman. Tatay, nanay, kailan ba kayo nagmalasakit kay Mateo? Mayroon ba sa inyo na nakapunta na sa kubo na ito? Lugar ba yan ng tao? Naisip ni Ate Linda, puno ng pagkalito ang puso. Ang unang hakbang sa pagnenegosyo ay ang pagbili ng ani. Bumili ng mura, ibenta ng mahal, kumita ng unang malaking pera. Pero dati, si Benjo ang namimili ng mangga, nag-aalalang sabi ni Cardo. Tsaka, gaano kalaking puhunan ang kailangan dito? Ang barangay natin ay may mga 30 ektaryang manggahan, kalkula ni Mateo. Taon-taon, nakakaani tayo ng mga 120 toneladang sariwang mangga. Kung ang presyo dati ay 20 piso kada kilo, kailangan natin ng puhunan ng mga 2.4 milyong piso, 2.4 milyon. Gulat sina Cardo at Isabel. Ang pera namin ni Isabel, wala pang 200,000 piso. Huwag na lang kaya, nag-aalangang sabi ni Isabel. Sapat na ang 200,000 piso, tiyak na sabi ni Mateo. Dumating ang anihan ng mangga. Maganda talaga ang bunga ng mangga ngayon, pahayag ni Benjo sa mga magsasaka. Pero hindi lang ang barangay natin ang masagana ang ani. Kaya, bibilihin ko pa rin sa presyong 20 piso kada kilo, walang taas. Sino nagsabing hindi pwedeng tumaas? Lumitaw si Mateo. Ang mga mangga ngayong taon, ako ang bibili. Magbabayad ako ng 21 piso kada kilo. 21 piso. Ayos yan, sigaw ng isang magsasaka. Sino nagsabi sa'yong mamili ka ng mangga? Nanggugulo ka ba?
Galit na sabi ni Benjo, 21 piso kada kilo. Ginagawa ko ang sinasabi ko, giit ni Mateo. Kung ganoon, sayo ko na ibebenta lahat ng mangga ko. Ako rin. Sayo ko na ibebenta ang ani ko, sumang-ayon ang iba. Hinahamon mo ba ako? Nagngit-ngit si Benjo. Bibilhin ko ng 23 piso. Kung ganoon, 24 na piso ang alok ko, sagot ni Mateo, 28 piso sa akin, sigaw ni Benjo. Ang taas naman, bulungan ng mga tao. Nasa likod ko sina tatay at nanay. Sige, taasan mo pa, hamon ni Benjo. Mateo, huwag na kaya. Nag-aalala si Cardo. Kailangan ko lang mahikayat si Benjo na itaas hanggang 30 piso, doon sila siguradong malulugi. Isip ni Mateo, 29 na piso kada kilo. Ginagawa ko ang sinasabi ko, malakas na sigaw ni Mateo, 29 na piso. Tumaas na naman. Ano pang hinihintay ninyo? Sa kanya ko na ibebenta. Magbabayad ako ng 30 piso kada kilo, sigaw ni Benjo, namumula ang mukha. 30 piso kada kilo. 30 piso. Sige, sundan mo ako kung may tapang ka pa, ngumisi si Mateo. Sige, lahat ng manggang ito, sayo na. Ikaw na ang bumili, biglang huminto si Mateo. Binabati kita, dakilang pilantropo, pumalakpak si Mateo. Hindi, dapat tawagin kang dakilang negosyante. Bumili ng 30 piso, may benta mo man lang ng 25 piso, sigurado kang lugi ng 600,000 piso. Salamat sa iyong ambag sa barangay na ito. Benjo, tuparin mo ang sinabi mo, paalala ni Tatay Roman, kahit namumutla na rin. Siyempre, si Benjo ang susunod na barangay captain ng Barangay San Roque. Sinabing 30 piso, siguradong 30 piso. Hindi ba, mga kababayan, pilit na pinapakalma ni Aling Cora ang sitwasyon. Oo nga, sabay-sabay na sabi ng mga tao, ngunit may kaba sa kanilang mga puso. Anong susunod mong plano? Bulong ni Cardo kay Mateo. Ganito, kunin natin ang buong 200,000 piso, papuntahin si Isabel sa bayan para arkilahin lahat ng truck at mga driver. Naiintindihan ko na. Gusto mong mawala ng sasakyan si Benjo, tuwang sabi ni Cardo. Kahit markila mo lahat ng truck sa bayan, pwede silang kumuha mula sa ibang lugar, sabi ni Isabel. Paano kung may paparating na malakas na bagyo? Isang bagyo na minsan lang sa 100 taon mangyari sa Barangay San Roque, misteryosong ngumiti si Mateo. Wala pang kalahating araw, lahat ng manggahan ay mapipinsala. Sa panahong yun, ang pinakakailangan ay truck. Gusto kong makita kung saan sila kukuha ng truck. Tingnan mo, mukhang uulan na nga, tumingala si Cardo sa langit na puno ng maitim na ulap. Umaasa na lang ako kung tutulungan ako ng langit, bulong ni Mateo, 30 piso kada kilo. Ang lakas ng loob mong bumili, reklamo ni Aling Cora kay Benjo. Nay, si Mateo ang nagsulsul sa mga tao na itaas ang presyo. Malapit na ang eleksyon ng barangay captain. Kung hindi ako mag-aalok ng mataas, sino pa ang boboto sa akin? Kailangan nating bilhin ang mga manggang ito, paliwanag ni Benjo. Ito na ang lahat ng pera ko. Huwag mo akong ipahiya, naglabas ng balutan ng pera si Aling Cora. Pero nay, ilang tonelada yan. Kahit ibenta natin ang bahay, kulang pa rin tong pera na to, daing ni Benjo. Anong tinitingin-tingin ninyo sa akin? Hindi biro ang ilang 100,000 piso na yan, sigaw ni Tatay Roman. Tay, hindi naman talaga bibili ng mangga si Mateo. Nandito siya para ipahiya ka, sabi ni Ate Linda. Oo nga, Tay, suportahan mo si Benjo. Ginagawa lang ni Benjo ito para sa pamilya, dagdag ni Aling Cora. Tingnan mo, narkila ko na lahat ng truck para sa atin. Wala nang natira, ulat ni Isabel kay Mateo. Magaling. Anong susunod, Mateo? Tanong ni Cardo. Susunod. Manood na lang tayo ng palabas, humigop ng kape si Mateo. Benjo, ikaw talaga ang biyaya ng barangay natin, sabi ng isang sumisip-sip na residente. Naku po, lahat ng truck sa bayan, narkila na ni Mateo. Wala nang natira para sa atin, humahangos na dumating ang isang tauhan ni Benjo.
Narkila lahat, natigilan si Benjo. Si Mateo lang ang matalino. Naisip ng ilan. Huwag magpanik. Kumuha tayo ng truck mula sa ibang probinsya. Pilit na pinapakalma ni Tatay Roman ang sarili. Kanina pa tumatawag ang mga driver. Tinatanong kung tuloy pa ba ang trabaho. Hindi na raw sila makapaghintay. Malapit na ang oras, ulat muli ng tauhan. Diyos ko, umuulan na, sigaw ng isang tao. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin, at bumuhos ang malakas na ulan. Dumating na ang bagyo. Isabel, Cardo, tayo na't mamili ng mangga, utos ni Mateo. Ate, pahiram naman ng 500,000 piso, lumapit si Benjo kay Ate Linda, mukhang kawawa. Wala na akong ibang malalapitan, kaya napilitan akong lumapit sa'yo. Bakit? Gusto mong matutunan kung paano magtanim? Nagkataong nakita ni Mateo si Benjo sa bahay ni Ate Linda. Tapos na ba kayong umani ng mangga? Malakas na tanong ni Mateo sa labas. Tapos na. Ikaw naman ba ang aani ng mangga? Sagot ng isang residente. Noni ko na lahat ng mangga. Saan ka pa aani? Sigaw ni Benjo. Aanihin ko ang sa iyo. Ngumiti si Mateo. Ang sa akin, nagulat si Benjo. Itong mga mangga ko, kapag naibenta ko, hindi lang 30 piso kada kilo ang presyo. Nakakrus ang braso ni Mateo. Sabihin mo nga, magkano ang kaya mong ibayad? Kaya kong bayaran. 10 piso kada kilo, alok ni Mateo, 10 piso. Gusto mong bilhin ang mga mangga ko, nagalit si Benjo. Mateo, matuto ka sa kapatid mo. Ganyan ang pagnenegosyo. Yang ginagawa mo. Pangangarap lang yan, pang-iinsulto ni Tatay Roman. Dumating na ang bagyo, sabi ni Mateo sa mga taong sumisilong sa ulan. Kapag nangyari yan, masisira lang ang mga mangga ninyo dahil hindi may lalabas. Ako lang ang may truck para may hatid ang mga mangga. Kung hindi ninyo ipagbibili sa akin, kahit isang kasing wala kayong kikitain. Mangkukulam ka ba? Kaya mong kontrolin ang panahon, may nagdududa. Sa nakaraang buhay, eksaktong ganitong oras dumating ang malakas na bagyo. Sigurado si Mateo. Paano nangyari yun? Sabi sa weather forecast, walang malakas na bagyo. Ngunit sa katotohanan, palakas ng palakas ang ulan, humahagupit ang hangin, at nabubuwal ang mga puno. Ang pangunahing kalsada palabas ng barangay ay binaha at nagkaroon ng landslide. Patay. Ang lakas ng bagyo. Hindi makakapasok ang mga sasakyan galing labas. Kailangan nating makiusap kay Mateo, na pagtanto ng mga tao ang sitwasyon. Mateo, lahat ng truck dito sa barangay, ikaw ang umarkila. Pahiram naman kami. Kailangan na namin ngayon, lumapit si Tatay Roman kay Mateo. Kami. Sinong kami? Kayo yun. Malamig na sabi ni Mateo. Ang mga truck na inarkila ko, bakit ko ipapahiram sa inyo? Nasira na ang mga manggahan. Kailangan ng may hakyat ngayon din, sigaw ni Benjo. Problema ninyo yan, anong kinalaman ko? Magkakapamilya naman tayo. Huwag ng ganyan, pilit na nakikipag-ayos si Aling Cora. Pahiram mo kami ng truck, babayaran ka namin, walang kulang kahit piso. Ngayon, tinatawag ninyo akong kuya. Kapag kailangan ninyo, saka ninyo ako ituturing na kapamilya, mapait na ngumiti si Mateo. Hindi ba kanina lang pinapalabhan ninyo ako ng brief at medyas? Nagkamali ako dati. Patawarin mo ako. Kuya Mateo, patawad, yumuko si Benjo. Huwag, huwag. Paano ko naman hahayaang humingi ka ng tawad sa akin, pigil ni Mateo. Siguradong nagngingit-ngit ka ngayon sa loob mo, di ba? Pagkatapos nito, gagawa ka na naman ng paraan para patayin ako. Ilang taon na, kilalang kilala ko na ang ugali mo. Mateo, huwag kang abusado. Pera lang naman ang gusto mo, hindi ba? Magkano? Nawalan ng pasensya si Tatay Roman. Ganito na lang, sabi ni Mateo. Itong mga mangga, huwag na ninyong isipin kung paano ilalabas. Bibilhin ko, 10 piso kada kilo. Ano? Pero 30 piso ang bili ng kapatid mo dyan, sigaw ng isang tao. Anong pakialam ko? 10 piso kada kilo ang presyo ko. Hayop ka. Gusto mong kumita sa maruming paraan, minumura ni Benjo. Kung ayaw ninyong ibenta, sige.
Hayaan ninyong mabulok lahat yan, nagkibit balikat si Mateo. Nako, malulugi tayo ng husto kapag hindi na ibenta. Kung ganoon, 10 piso. Pumirma na tayo ng kontrata. Sandali, itinaas ni Mateo ang kamay. Kung ibang tao, pwede na ang 10 piso kada kilo. Pero dahil pamilya kayo ni Tatay Roman, kailangan kong baguhin ang presyo. Bata ka, niloloko mo ba ako? Sigaw ni Tatay Roman. Akala ko pa naman may konsensya ka, nakahinga ng maluwag si Aling Cora. Nagkakamali ka, sabi ni Mateo, malamig ang boses. Tatay Roman, ilang taon na, itinuring mo ba akong anak? 10 taon akong nagtrabaho na parang kalabaw sa bahay ninyo. Ngayon, sisingilin ko kayo sa lahat ng utang ninyo sa akin. Nang palayasin ninyo ako, pinatira ninyo ako sa kubo sa manggahan, bawasan ng 1 piso kada kilo. Ilang taon ninyong hindi ako pinasabay sa pagkain, pinakain ninyo ako ng tira na parang aso, bawasan ulit ng 1 piso. Nang magkasakit ako, wala kayong pakialam kung mabuhay ako o mamatay, bawasan ng 1 piso. Hindi pa namamatay si nanay, pinakasalan mo na si Aling Cora, bawasan ng 1 piso. Sa tuwing may nawawala sa bahay, ako ang pinagbibintangan ninyo, binubugbog hanggang halos mamatay, bawasan ulit ng 1 piso, 5 piso kada kilo. Nangangarap ka, sigaw ni Benjo. Hindi pa ako tapos sayo. Benjo, sa tuwing nagnanakaw ka, ako ang sinisisi, bawasan ng 1 piso. Ininsulto ni Aling Cora ang namatay kong ina, sino kayang ama niyang gagawang yan, bawasan ng 1 piso. Kaya, 3 piso kada kilo. Pumirma na kayo ng kontrata, pahayag ni Mateo. Hindi namin ibebenta ang mga manggang ito, galit na umalis si Tatay Roman. Ngunit nang makita ang mga mangga na nagsisimula ng masira dahil sa bagyo, walang nagawa ang mga magsasaka kundi pumayag. Sige na, ibenta na natin. Kung gusto niyang bilhin, ibigay na natin. Magkano lang ang kikitain natin dito? Ilang daang libo ang ginastos ko para bilhin yan, daing ni Benjo. Kailangan pa rin nating kumain, nagngingit-ngit na pumirma si Tatay Roman sa kontrata. Ang laking pera, nanlaki ang mga mata ni Ricardo at Isabel sa perang kinita ni Mateo. Pagkatapos ng gastos, kumita tayo ng halos 5 milyong piso. Hindi ko man lang ito mapapangarap, naiiyak na sabi ni Isabel. Tig 1.5 milyon piso tayo, hati ni Mateo. Ang natitirang 500,000, gamitin natin para magtayo ng kumpanya, ano sa tingin ninyo? Bakit hindi mo kailangan ng pera? Nagulat si Mateo nang tumanggi ang dalawa sa kanilang parte. Mateo, naniniwala akong mas malayo pa ang mararating mo. Ang perang ito, ikaw na ang baalang magdesisyon, sabi ni Ricardo. Hindi ba kayo natatakot na ubusin ko lang ito? Ngumiti si Mateo. Nagtitiwala kami sayo, sabi ni Isabel. Isabel, naglabas si Mateo ng isang simpleng kwintas na pilak. May regalo ako para sayo. Tinitingnan ko lang, naalala ko na mula si Isabel. Gusto mo, isuot ko sayo, maingat na isinuot ni Mateo ang kwintas sa kanya. Maganda ba? Sobrang ganda. Masayang ngumiti si Isabel. Anong kumpanya? Ang yabang na ni Mateo, galit na sabi ni Benjo nang mabalitaan. Nako, nalaman ko na. Talagang magtatayo ng kumpanyang pang-agrikultura si Mateo, ulat ng tauhan ni Benjo. Ginamit niya ang pera natin para magtayo ng sarili niyang kumpanya. Tayo ngayon, wala nang makain. Kasalanan niya lahat ito, umiiyak na sabi ni Aling Cora. Ginamit niya ang pera ko para magtayo ng kumpanya, dapat may parte ako doon. Tara, puntahan natin, tumayo si Tatay Roman. Inaugurasyon ng kumpanyang San Roque Agri Ventures. Isabel, simulan na natin, Senadorias ni Mateo. Salamat sa mga kapitbahay at kaibigan na naglaan ng oras para dumalo sa aming pagbubukas. 3 baka humila ng ginto, ay hindi, ibig sabihin, naway umunlad ang aming kumpanya, medyo nautal si Ricardo sa kanyang talumpati. Inaanyayahan ang mga kagalang-galang na bisita na gupitin ang laso para sa masaganang kinabukasan ng San Roque Agri Ventures. Sandali, umalingaw-ngaw ang boses ni Tatay Roman. Maligayang pagdating,
Barangay Captain. Nandito na si Barangay Captain. Hindi pa dumarating si Kapitan, nagsisimula na kayo. Wala ba kayong modo? O sadyang wala kayong respeto sa Barangay Captain? Bakit kayo nandito? Malamig na tanong ni Mateo. Ang galing na ni Mateo, no? Nagtayo na ng kumpanya. Saan galing ang pera mo para dito? Hindi ba? Galing kay Benjo, nagsalita si Ate Linda. Diretsuhin ninyo ang gusto ninyong sabihin, harang ni Cardo. Ang magtayo ng kumpanya sa barangay na ito, kalahati ng kita ay dapat mapunta kay Benjo. Yan ang patakaran, pahayag ni Aling Cora. Anong klaseng patakaran yan? Sigaw ni Mateo. Dito sa Barangay San Roque, ang salita ng paalis na barangay captain at ng paboritong kandidato ang batas. Kung ayaw mo, umalis ka sa Barangay San Roque, sigaw ni Tatay Roman. Huwag mong kalimutan na nagmakaawa ka sa akin para kumita ng perang yan, mayabang na sabi ni Benjo. Anong kinalaman ng pagtatayo ko ng kumpanya sa inyo? Huwag na kayong gumawa ng eksena dito, sabi ni Mateo kay Tatay Roman. Mr. Mateo, nagsalita ang isang bisita mula sa syudad. Kung nanggugulo si Tatay Roman, bakit hindi ka nalang magtayo ng kumpanya sa syudad? Kaya kung ayusin ang lugar at mga tao. Salamat po sa inyong magandang alok, tanggi ni Mateo. Ngunit ngayon, gusto kong magnegosyo dito sa Barangay San Roque. Alam ko nang darating kayo para manggulo, kaya naipaalam ko na ito sa hepe ng pulisya. Subukan lang ninyong manggulo, sa presinto kayo pupulutin. Hayop. Tingnan natin kung hanggang kailan kayayabang, galit na umalis si Tatay Roman, kasunod ang kanyang pamilya. Mga kaibigan, tuloy tayo. Musika. Tuloy ang sayawan at kainan, malakas na sigaw ni Mateo. Mateo, lumapit si Ate Linda pagkatapos. Nabalitaan kung nagbukas ka ng kumpanya, binabati kita. Heto, tanggapin mo itong pera. Tigilan mo na to, ate. Wala na akong anumang ugnayan sa pamilya ni Roman. Bakit ka naman ganyan? Alam kong pinabayaan ka ni na tatay, nanay, at Benjo noon, pero kinausap ko na sila. Ganito na lang, bukas, magkakaroon ng pagpapatala para sa mga kandidato sa pagkabarangay captain sa Bulwagan, sumama ka sa akin. Nandoon din sila, humingi ka ng tawad, pamilya pa rin tayo. Pamilya, mapait na tumawa si Mateo. Ang pamilya ba hahayaan akong mag-isang gumawa ng lahat ng pinakamahirap, pinakamarumi, at pinakabigat na trabaho? Ako lang ang mag-isang papasan sa lahat ng hirap. Ang pamilya ba maninira, mang-aapi, at magtatangkang pumatay sa akin? Sa bahay ni Tatay Roman, ilang taon akong namuhay na masahol pa sa aso. Bakit ganoon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagulat si Ate Linda. Pagkukunwari. Kung sinabi ko, maniniwala ka ba? Tinitigan ni Mateo ang kapatid. Mateo, aalamin ko ang totoo. Bahala ka. Sa ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya ninyo. Umalis ka na. Mateo, ano ba talaga ang pinagdaanan mo? Tahimik na umalis si Ate Linda, mabigat ang dibdib. Noong nakaraang buhay, pinatay ako ni Benjo dahil natakot siyang agawin ko ang posisyon ng barangay captain. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Mahigpit na ikinuyom ni Mateo ang kanyang kamao. Araw ng pagpapatala ng mga kandidato sa pagkabarangay captain. Hayop, anong ginagawa mo dito? Hinarang ni Benjo si Mateo sa pinto. Nandito ako para magpatala bilang kandidato sa pagkabarangay captain. Anong karapatan mo? Ang isang tulad mo, na hindi alam ang tama sa mali, na baluktot ang katwiran, pwede bang maging barangay captain? Bakit hindi? Ikaw nga, pwede, hinarap ni Mateo. Ngayong taon, si tatay ba ang tagapagtanggol mo? Huwag mong asahang maaagaw mo sa akin ang posisyong ito. Ang posisyong barangay captain, kukunin ko. Kayong dalawa, wala kayong galang sa mga nakatatanda, saway ng isang elder sa barangay. Kung ganoon, saksihan ninyo, mga kagalang-galang na elders. Ang posisyong barangay captain, kukunin ko, buong tapang na pahayag ni Mateo. Hindi ba sabi mo dati ayaw mong maging barangay captain, at ayaw mong kalabanin ang kapatid mo? Nag-aalalang tanong ni Isabel pagkatapos. Isabel,
Hindi mo kilala ang kapatid ko, si Benjo. Para hindi ako maging barangay captain, ginawa niya ang lahat para suran ako, ikinwento ni Mateo ang mga nangyari sa nakaraang buhay, ang nalasong palaisdaan, at ang mga kagagawan nito kamakailan. Hindi ako ang gumawa noon. Si Benjo ang may gawa. Mateo, sa ibang bagay kaya kitang tulungan. Pero ito, masyadong malaki, hindi ko kaya, natatakot na sabi ni Isabel. Huwag mo nang saktan, Tay, tumakbo si Ate Linda para awatin si Tatay Roman na akmang sasaktan ulit si Mateo matapos marinig ang kwento. May ganito ka pa palang pinagdaanan. Isa lang yan sa marami, sabi ni Mateo. Kaya, sa pagkakataong ito, kailangan kong tumakbo bilang barangay captain. Gusto kong makita ng mga taga-barangay San Roque ang tunay na kulay ng pamilya ni Roman. Sinusuportahan kita, pero ang kapatid mo, hindi yan titigil, sabi ni Isabel. Kung titigil siya, hindi na magiging exciting ang palabas na ito, malamig na ngumiti si Mateo. Flashback ni Ate Linda, Ate, tikman mo, inabot ng batang si Mateo ang isang bayabas sa kapatid. Saan mo naman yan ninakaw? Tanong ni Linda. Hindi ko ninakaw. Kakapitas ko lang sa burol, matamis. Tikman mo, Ate, wala ka bang makain sa bahay? Kung ano-anong basura ang dinadala mo dito, hinablot. Ni Aling Cora ang bayabas at itinapon. Patawad, kasalanan ko, Mateo, naalala ni Linda, lumuluha. Akala niya kung sino na siya, galit na sabi ni Aling Cora kina Tatay Roman at Benjo. Ang posisyong barangay captain, dapat mapunta kay Benjo. Huwag kang mag-alala, sa barangay na ito, sino ang hindi respeto sa akin, tiwalang sabi ni Tatay Roman. Ano bang halaga ng respeto, Tay? Ang tinitingnan ng tao ay interes, sabi ni Benjo. Alam mo ba kung anong ginagawa ni Mateo ngayon? Nagpatayo ng cold storage sa barangay, lumalaki na ang negosyo. Hindi lang mga taga dito ang lumalapit sa kanya, pati mga taga ibang barangay. Tingnan mo ang yabang, malapit na niyang makuha lahat. Walang mangyayari sa Saturday. Kailangan nating gumawa ng paraan para mapabagsak siya, nag-isip si Tatay Roman. Ano ba talagang nangyayari? Bakit ayaw tanggapin ng mga bagsakan ang mga manok ko? Galit na tumatawag si Benjo sa telepono. Hello, Mr. Tan. Oo, alam ko nang ikaw ang may pakana nito. Nakita ni Benjo si Mateo na nakatayo sa malapit. Halika dito. Subukan mong manakit, hamon ni Mateo. Ikaw, gusto mong makipaglaro, ha? Sige, tingnan natin kung sino ang mananalo. Susugod sana si Benjo pero pinigilan ni Cardo. Anong ginagawa mo? Tumakbo si Isabel. Ngayong araw, maraming planta at bagsakan ang ayaw tumanggap ng mga manok natin. Anong gagawin natin? Huwag ka na kayang tumakbo bilang barangay captain, payo ni Cardo kay Mateo. Kahit ano kayang gawin ng kapatid mo. Oo nga, noong nakaraang buhay, pinatay niya ako. Pero sa buhay na ito, hindi ko hahayaang mangyari ulit yun, determinado si Mateo. Isabel, may paraan ako. Nagpresenta si Mateo ng bagong plano sa negosyo. Tingnan ninyo, ito ang susunod nating hakbang. Mamaya, samahan mo ako makipagkita sa investor. Kapag nakuha ko ang puhunan, palalakihin ko ang negosyo, hindi na ako matitinag ni Benjo. Sa pulong kasama ang mga investor. Bakit ka nandito? Nagulat si Mateo nang makita si Benjo. Kung kaya ninyong pumunta, kaya ko rin, mayabang na sabi ni Benjo. Mga Ginoo, tingnan ninyo ang aking business plan. Susunod, gagawa ako ng eco farm sa barangay San Roque, magbubukas ng planta para sa process na produktong agrikultural, gagamitin ang e-commerce para lumago. Magaling. Maganda ang ideya, tumango ang mga investor. Hindi ba yan ang plano mo? Bulong ni Cardo kay Mateo. Benjo, ninakaw mo ang plano ko, kompronta ni Mateo. Kuya, huwag mo akong pagbintangan. Pinagpuyatan ko itong isipin. Naiinggit ka lang siguro sa plano ko, tanggi ni Benjo. Ang alitan ninyong magkapatid, kayo na ang umayos. Dito, patas kami, resulta lang ang tinitingnan namin, sabi ng isang investor. Maganda talaga ang plano ni Benjo.
Napagdesisyonan naming mamuhunan sa kanya. Salamat po sa inyong tiwala, nagtagumpay si Benjo. Mateo, nakikipaglaro ka sa akin, ha? Papatayin kita sa laro. Mga Ginoo, pakitingnan muna itong plano bago kayo magdesisyon. Naglabas si Mateo ng mas detalyadong plano. Wala nang pag-asa. Kapag nakuha ko na ang puhunan, huwag mong sabihing wala akong utang na loob. Bibigyan kita ng trabaho bilang security guard, pang-aasar ni Benjo. Napakaganda. Mas malawak ang pananaw ng planong ito, humanga ang mga investor matapos makita ang plano ni Mateo. Napagdesisyonan naming mamuhunan kay Mateo. Paano nangyari yun? Hindi ba pareho lang, natulala si Benjo. Kapatid, kung mangongopya ka, siguraduhin mong kumpleto, sabi ni Mateo. Benjo, ikaw pala ang nangopya. Mabuti nga't hindi ka isinumbong ng kapatid mo sa pulis. Umalis ka na, pinaalis ng investor si Benjo. Kinausap ni Ate Linda ang kanilang mga magulang. Tay, Nay, ilang taon na, hindi ba kayo nagbayad ng PhilHealth para kay Mateo? Noong nakaraang taon, malubha ang sugat ni Mateo sa paa, bakit hindi siya na-hospital? Bakit tiniis niya lang? Magkano lang ba ang PhilHealth? Bakit hindi ninyo siya binayaran? Hindi ba si nanay mo ang nagbabayad noon? Hindi ko sakop yan, tanggi ni Tatay Roman. Tay, tunay mong anak si Mateo. Paano mo siya natiis na pabayaan? Umiyak si Linda. Nay, kahit hindi kami tunay na anak sa iyo ni Mateo, tinawag ka pa rin naming nanay, mula pagkabata. Paano mo nagawang maging ganyan kakampante? Nanatiling tahimik si Aling Cora. Binisita ni Mateo si Tio Cardo, isang kamag-anak na may respeto sa komunidad ngunit sakitin. Kakagaling lang doon ni Benjo matapos magbigay ng pera. Tio Cardo, nandyan si Benjo. Maupo ka, ipagtitimpla kita ng tsa. Tio, huwag na po kayong mag-abala. Sasabihin ko lang po ang sadya ko at aalis na rin. Malapit na ang eleksyon ng barangay captain. Gusto ni Mateo na tumakbo laban sa akin. Huwag kang mag-alala, tiyak na ikaw ang iboboto ko. Ano na naman to? Pera. Suhol ba to? Ngumisi si Benjo nang makitang dumating din si Mateo. Ang kakapal ng mukha, walang batas. Tio Cardo, bakit ka nandito? Nagulat si Tio Cardo. Tio, binibisita ko lang po kayo. Naglapag si Mateo ng isang basket ng prutas. Wala pong halagaang konting pera. 2,000 raw ang bigay ni Benjo. Ang mga kamag-anak ni Tatay Roman, mukhang pera. Mabuti na lang dala ko ang alaala ng nakaraang buhay. Naisip ni Mateo, Lolo, nandito ako para iligtas ang buhay ninyo. Sa nakaraang buhay, inatake siya sa puso, namatay bago makarating sa ospital. Tiyo, kagabi po, nagparamdam sa panaginip ko ang mga ninuno natin, sinabi nilang kailangan ninyong magpa-check up sa ospital. Nagsinungaling si Mateo, puntahan ninyo po ang doktor sa address na ito. Bayad na po ang check-up. Sayang naman kung hindi ninyo gagawin, di ba? Palem po, nag-aalinlangan si Tio Cardo, pero dahil mukhang sigurado si Mateo at bayad na raw, nagpasya siyang magpatingin. Ilang araw pagkatapos, tumawag si Tio Cardo kay Mateo, puno ng pasasalamat ang boses. Mateo, mabuti na lang at nalaman ko agad. Sabi ng doktor, malala na ang bara sa ugat ko sa puso. Kung hindi na operahan agad, delikado. Iniligtas mo ang buhay ko. Ikaw ang pangalawa kong magulang. Tatawagin na kitang tatay. Huwag po, Tiyo. Tumayo po kayo. Wala pong anuman, mabilis na ay nalalaya ni Mateo si Tio Cardo. Salamat sa'yo, Mateo. Araw ng botohan para sa barangay captain. Ang gwapo. Siguradong ikaw ang mananalo bilang barangay captain ngayon, inayos ni Isabel ang kwelyo ni Mateo. Sana nga, pero na. Sige, nasaan si Cardo? Hahanapin ko. Cardo, nasaan ka? Tawag ni Isabel. Diyan lang, sagot ni Cardo mula sa banyo. Sa bulwagan ng barangay, mga kababayan, mga elders. Ngayon ang araw ng pagpili natin ng bagong barangay captain, pahayag ni Tatay Roman. Ayon sa tradisyon, kung sino ang kayang mamuno sa ating barangay tungo sa kaunlaran,
Siya ang may karapatang maging barangay captain. Dalawa lamang ang kandidato. Ang isa ay ang aking anak, si Benjo, buong pagmamalaking sabi ni Tatay Roman. Ang isa naman, ay, si Mateo. Si Mateo. Sa tingin ko, puro salita lang yan. Siguro tumakbo na yun, sabi ng isang mapanira. Dahil wala na si Mateo, kakanselahin na natin ang botohan. Idinedeklara ko na, akmang sasabihin ni Tatay Roman. Teka muna, baka nasa daan pa. Hintayin pa natin ng kaunti. Hindi pa naman tapos ang oras, nagsalita si Tio Cardo. Hintayin natin. Cardo. Mateo. Nag-aalalang tumingin si Isabel sa orasan. Tay, tingnan mo. Anong oras na? Siguradong nakatulog na si Mateo. Wala siyang respeto sa atin, sabi ni Benjo kay Tatay Roman. Mga kababayan, oras na. Hindi na natin kailangang maghintay. Ang bagong barangay captain ng Barangay San Roque ay ihahanda na ni Tatay Roman ang anunsyo. Sandali, humahangos na dumating sina Mateo at Cardo. Sakto lang sa oras. Nagulat kayo, no? Talagang nagulat ako. Nagulat ako na kahit sa ganitong kaalagang okasyon, nahuhuli ka pa rin. May mukha ka pa bang ihaharap para maging barangay captain? Sigaw ni Tatay Roman. Bakit hindi ako pwedeng dumating? Alam mo naman kung bakit, Benjo, hindi ba? Mamaya tayo magtutuos, sagot ni Mateo. Ngayon, simulan na ang botohan. Huwag kang mag-alala, Tio Cardo, siguradong iboboto ka, tinapak niya si Mateo. Tio Sais, isang boto para sa'yo, sabi ng isa pa. Utang ko sa'yo ang buhay ko, tiyak na iboboto kita, dagdag ng isa pang sumusuporta kay Mateo. Resulta ng bilangan, Benjo, 173 boto. Mateo, huminto ang tagabilang, hindi makapaniwala sa nakasulat. Benjo, sa buhay na ito, sisiguraduhin kung matatalo ka ng husto. Ngumiti si Mateo. 0 boto. Bakit kahit isang boto wala? Gulat sina Cardo at Isabel. Benjo, panalo ka ng landslide, tumawa ng malakas si Tatay Roman. Hindi ako makapaniwala, siguradong dinaya ninyo. Hindi ako naniniwala, sigaw ni Mateo. Bastos, mga nakatatanda mo sila. Pati ba naman salita nila hindi mo paniniwalaan? Itinuro ni Tatay Roman ang mga elders. Talagang landslide ang panalo ni Benjo. Hindi ba ang yabang mo? Sabihin ko sa'yo, Mateo, ngayon, wala ka man lang karapatang maglaban ng brief ko. Gusto mong maging barangay captain. Sa susunod na buhay, mayabang na sabi ni Benjo. Mga tiyo, mga tita, lumingon si Mateo sa mga tao. Masasabi ba ninyong ibinoto ninyo ito ng may malinis na konsensya? At kayong mga taga-bilang, makakapanumpa ba kayo sa krus na hindi dinaya ang mga botong ito? Nanahimik ang lahat, yumuko para iwasan ang tingin ni Mateo. Ano? Walang nagsasalita, may nananakot ba sa inyo? Anong pinagsasabi mo? Kung hindi ka nanalo, umalis ka na, sigaw ni Benjo. Sa panahon ngayon, walang sino man ang pwedeng mang-api sa atin. Kapag ako ang nanalo, sisiguraduhin kong giginhawa ang buhay ng lahat, pilit pa ring nangungumbinsi si Mateo. Tumigil ka na nga dyan. Ang bagong barangay captain ng Barangay San Roque ay si Benjo. Umalis ka na, utos ni Tatay Roman. Mga mandaraya kayo. Lahat kayo mandaraya, sigaw ni Mateo. Tumigil na kayo, tumayo si Tio Cardo. Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Mateo. Ang pagiging barangay captain ay nakabatay sa tunay na kakayahan, hindi sa pakikipag-alyansa. Kung sino ang makakapagbigay ng magandang buhay sa mga tao, siya ang may karapatang maging barangay captain. Ganito na lang, mungkahi ng isa pang elder. Ang manukan ng barangay ay palugi na. Hatiin natin ito sa dalawa. Ang dalawang kandidato ang mamamahala sa kani-kanilang parte. Sa loob ng isang buwan, kung sino ang mas magaling magpatakbo, siya ang magpapatunay na kaya niyang paunlarin ang barangay. Siya ang magiging barangay captain. Mag-alaga ng manok. Ako, mukha ba akong tagapag-alaga ng manok? Bulong ni Benjo. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Benjo sa kanyang mga tauhan. Ang trabahong ito, madumi at mabaho, si Mateo ang pinakamagaling dyan.
Kung ganoon, laruin natin siya, mungkahi ng isa. Hulihin lahat ng manok niya, katayin. Isa-isahin natin. Hanggang kailan yan? Tanga, sigaw ni Benjo. Sino nagsabing katayin? May paraan ako. Benjo, anong paraan? Tanong ni Aling Cora. Kailangan lang nating kumuha ng isang manok na may sakit, ihagis sa kulungan niya. Wala pang isang gabi, mahahawa na lahat ng manok, halimbawa, avian flu o Newcastle. Pagdating noon, kahit gaano pa kagaling si Mateo, wala na siyang magagawa, tusong ngumiti si Benjo. Benjo, ayos lang ba yan? Nag-aalangan si Ate Linda. Hintayin natin ang mga buyer bukas para manood ng palabas, hindi pinansin ni Benjo ang kapatid. Araw ng pagdating ng mga buyer sa manukan. Mr. Chang, itong manukan na ito, si Mateo ang namamahala. Magaling siyang mag-alaga ng manok. Pasok tayo. Sabi ng isang tagapagtangkilik. Magandang araw, Mr. Chang. Maligayang pagdating. Tuloy po kayo, masayang sinalubong ni Mateo. Anong ginagawa mo dito? Hinarang ni Mateo si Benjo. Bakit? Hindi ba pwedeng makita ang mga manok mo? Hamon ni Benjo. Mabuti pa, umayos ka. Kung may gagawin ka pang kalokohan, ako ang makakalaban mo, babala ni Mateo. Tingnan natin kung sino ang lalaban, bulong ni Benjo. Nang pumasok si Mr. Chang sa kulungan ni Mateo. Nasaan ang mga manok? Wala kahit isa, nagulat si Mr. Chang. Hindi kaya namatay lahat, nabalitaan kong laganap daw ang avian flu ngayon. Mr. Mateo, baka tinamaan na rin ang mga manok mo, nagkunwaring nag-aalala si Benjo. Mr. Mateo, anong klaseng negosyo ito? Patay lahat ang manok, kumunat ang noo ni Mr. Chang. Patay na. Walang manok si Mateo tapos nag-imbita pa ng buyer. Hindi ba panloloko yan? Pang-aasar ni Benjo. Opo, sir, mahina ang sagot ni Mateo. Nag-aalala po ako sa kumakalat na avian flu, kaya para makaiwas sa sakit, pinakatay ko na po lahat ng manok at inilagay sa cold storage para sa food safety. Sir, gusto po ninyo, dalhin ko kayo sa cold storage. Makakaasa po kayo, dumaan po sa mahigpit na inspection bago ilagay doon. Hoy, Mr. Chang. Hindi na sariwa ang frozen na manok. Doon ka sa akin tumingin. Lahat ng manok ko, buhay na buhay, siguradong magugustuhan mo. Mabilis na hinayla ni Benjo si Mr. Chang papunta sa kulungan niya. Pagpasok ni Mr. Chang, agad na kumunat ang noo ng kasama niyang eksperto. Mr. Chang, mukhang matamlay ang mga manok na ito, baka avian flu. Hindi maaari, tingnan mong mabuti, nataranta si Benjo. Kahit tingnan ko pa, wala na, umiling ang eksperto. Ang mga manok na may sakit na dinala mo sa akin kagabi, ibinalik ko na sayo, lumapit si Mateo at sinabi kay Benjo. Mateo, sinira mo ako, sigaw ni Benjo. Mr. Chang, hindi ko nakukunin ang mga buhay na manok. Ang frozen na manok mo, kukunin ko lahat. Dalhin mo ako doon, bumaling si Mr. Chang kay Mateo. Dito po tayo, sir, ngumiti si Mateo. Anong gagawin natin ngayon? Tiningnan ni Benjo ang mga matamlay na manok. Itong mga may sakit na manok, hindi na siguro magtatagal. Kahit mamatay pa ang mga manok na ito, maibebenta ko pa rin, nagngit-ngit si Benjo. Mateo, ikaw ang pumilit sa akin. Lihim siyang nagplano na ibenta ang mga may sakit na manok sa palengke. Biglang nawalan ng kuryente ang buong barangay. Kuya, patay. Nawalan ng kuryente. Paano ang cold storage? Natarantang sabi ni Cardo. Anong sabi ng taga-kuryente? Kailan babalik ang kuryente? Tanong ni Mateo. Sira daw ang transformer. Pati ang daan papasok sa barangay, nasira ng malakas na ulan. Mahigit 1 linggo daw bago maayos, masamang balita ni Cardo. 1 linggo. Kapag walang kuryente ang cold storage, masisira lahat ng karne sa loob ng 3 araw. Anong gagawin natin ngayon? Nag-aalala si Isabel. Kuya Mateo, tanong ni Cardo. Sa tingin mo, dapat na ba tayong sumuko sa pagtakbo bilang barangay captain? Anong ibig mong sabihin? Ang isang tulad ni Benjo,
Kahit ano kayang gawin. Ang pagiging barangay captain, kung gusto niya, hayaan na lang natin siya. Hindi pwede, tutol ni Isabel. Pinaghirapan natin ito, tapos hahayaan lang nating mapunta sa kanya ang lahat. Hindi ako papayag. Nakipaglaban na tayo, nakipagtunggali na. Suko na lang tayo, nawawalan ng pag-asa si Cardo. Pero hindi ako si Suko, determinado si Isabel. Mateo, nakalimutan mo na ba kung paano kanila inapi? Noong nakaraan, nilinlang ka ni Benjo papunta sa malalim na. Hukay sa likod bahay, muntik ka nang mamatay. Mabuti na lang nakita agad ni Cardo. Kung hindi, nabubulok ka na doon nang walang nakakaalam. Isabel, tama na, pigil ni Mateo. Hindi ako titigil. Noong bata ka, araw-araw kang pinagbubuhat ni Aling Cora ng mabibigat na gamit sa bukid pataas-baba ng burol. Yung daan na yun, pati kambing umiiwas, pagsusumbong ni Isabel. Daan sa bundok, may naalala si Mateo. Cardo, Isabel, may iligtas pa natin ang mga karne. Sa bandang hilaga ng maliit na burol, may isang trail na pwedeng makarating sa highway. Kailangan lang nating tawirin ang burol na yun, may lalabas natin ang mga karne. Pero hindi pwedeng daanan ng sasakyan ang trail na yun, sabi ni Cardo. Kung ganoon, babuhitin natin. Kailangan nating magmadali. Bago tuluyang matuno ang mga karne bukas ng umaga, kailangan nating mailabas lahat ito. Cardo, simulan na natin. Sige. Nang hikayat sila ng ilang mapagkakatiwalaang kaibigan, nagpalitan sa pagbuhat ng mabibigat na kahon ng frozen na karne, tinahak ang maputik at madulas na trail sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Kaya mo pa ba? Kuya, hingal na tanong ni Isabel kay Mateo. Kaya pa, lakasan mo ang loob mo. Ikaw din, pag-eengganyo ni Mateo kay Cardo. Ingat, kaya pa, tara na. Kaya mo pa ba? Tanong ni Isabel kay Cardo nang makitang muntik na itong matamba. Ilang biyahe na ba tayo? Hingal ni Cardo. Hindi ko na matandaan. Bilisan ninyo, pagmamadali ni Mateo. Hindi ko na yata kaya, halos manghina na si Isabel. Huwag sumuko, nagngit-ngit si Mateo, nagpatuloy sa paglakad. Natapos ang isang buwang palugit. Puno na naman ang bulwagan ng barangay. Mga kababayan, tapos na ang isang buwang palugit. Ipapakita ng dalawang kandidato ang kanilang kinita. Kung sino ang magiging barangay captain, kayo ang magpapatunay, pahayag ni Tatay Roman. Mga tiyo at tita. Ito ang perang kinita ko sa pagpapatakbo ng manukan sa loob ng isang buwan, buong pagmamalaking inilapag ni Benjo ang isang tumpok ng pera sa mesa. Manok na may sakit, binenta pa rin, bulungan. Anong manok na may sakit? Walang problema ang mga manok ko. Ikaw, nasaan ang kinita mo? Wala kang kinita tapos nandito ka pa. Bamaling si Benjo kay Mateo. Nabalitaan kong tinamaan ng avian flu ang manukan ni Mateo. Kahit piso walang kinita. Kailangan pa bang maghintay? Sayang ang oras. Ay anunsyo na agad ang resulta, sabi ng isang kakampi ni Benjo. Hindi na ako makapaghintay. Mga kababayan, sa loob ng isang buwan, si Benjo ay masipag na nagtrabaho sa manukan, kaya nararapat lang ang tagumpay na ito, sabi ni Tatay Roman. Ang kita ni Benjo ay 118,000 piso. Si Mateo, walang nagawa, nakakahiya, ngumisi si Aling Cora. Talo pa si Benjo. Idinedeklara ko, ang bagong barangay captain ay si, akmang sasabihin ni Tatay Roman. Bumalik na ako, pumasok si Mateo, kasunod sina Cardo at Isabel, pagod ang itsura pero matatag ang mga mata. Naglapag sila ng isang malaking kahon ng pera sa mesa. Lahat-lahat ay 586,300 piso. Bilangin mo, sabi ni Mateo sa taga-bilang. Hindi maaari, imposible. Nawalan ng kuryente ang cold storage, nasira lahat ng manok. Pekeng pera yan. Siguradong inutang mo lang yan, sigaw ni Benjo. Benjo, sira na ba ang ulo mo? Gusto mo, pumunta ka sa bayan, tanungin mo ang mga restaurant at supermarket kung totoo o hindi, malamig na ngumiti si Mateo. Tumayo si Tio Cardo, idinedeklara ko. Ang bagong barangay captain ng Barangay San Roque ay si Mateo. Mateo,
Kapitan, mabilis na pagtatama ni Tio Cardo. Alam ko nang ikaw ang mananalo. Kapitan, binabati ka ni Tio Cardo. Doon ka sa malilim. Huwag mong harangan si Kapitan, sabi ng isang dating nang-iinsulto kay Mateo na ngayon ay sumisipsip. Kapitan, suportado ka ni Tio Sais. Inaanyayahan ang bagong kapitan na magbigay ng ilang salita, sabi ni Tio Cardo. Umakyat si Mateo sa entablado. Salamat sa suporta ng aking mga kababayan. Ngayong araw, na ako ang naging barangay captain ng Barangay San Roque, labis akong nagagalak. Mahinahon ang kanyang boses. Hindi naging madali ang daang ito. May mga kaibigang hindi nang iwan, may mga katunggaling nagbigay ng kapanapanabik na laban. Huminto siya, tinitigan sina Tatay Roman, Aling Cora, at Benjo. Kaya, napagdesisyonan ko, na isuko ang posisyon ng barangay captain ngayon din. Natigilan ang buong bulwagan. Mateo, hindi laruan ang pagiging barangay captain. Pati ba naman tradisyon ng barangay ginagawa mong biro? Sigaw ni Tatay Roman. Dahil hindi kayo karapat-dapat, itinuro ni Mateo ang mga kamag-anak na dating nang api sa kanya. Kayong mga taga-barangay San Roque. Sa labas, mukha kayong mababait, pero sa loob, manhid kayo at walang puso. Nirerespeto ninyo si Benjo, sumisipsip kayo sa kanya, dahil ba sa ugali niya? O dahil alam ninyong siya ang paborito ng pamilya ni Roman? Ako, kapag nakikita ninyo ako, iniiwasan ninyo ako. Kaya, wala ni isa sa inyo ang tumuring sa akin na tao. Gusto ko ring tanungin ang dati kong ama at, madrasta, tiningnan niya sina Tatay Roman at Aling Cora. May konsensya ba kayo bilang magulang? Kinampihan ninyo si Benjo, hindi ko kayo sinisisi. Pero bakit ninyo ako trinato ng ganito kalupit? At ikaw, Benjo, bumaling siya sa kapatid. Ilang taon na, ilang kasamaan na ang ginawa mo sa akin. Sa mga kapitbahay, sa lipunan, sabihin ko sa'yo, Mateo, huwag mong isiping magaling ka na dahil naging barangay captain ka. Sa pamilya namin, habang buhay kang aso, matigas pa rin si Benjo. Hindi kita kayang disiplinahin, pero kaya kang disiplinahin ng pulis, sabi ni Mateo. Benjo, sinadya mong ikalat ang avian flu, nagbenta ng manok na may sakit, sinira ang ari-arian ng gobyerno, transformer. Alam mo ba kung gaano kabigat ang krimen na ginawa mo? Wala kang ebidensya para pagbintangan ako. Mag-ingat ka, ay demanda kita ng libel, sigaw ni Benjo. Ebidensya. Marami akong ebidensya, ngumiti si Mateo. At naibigay ko na lahat sa Philippine National Police, PNP. Hintayin mo na lang ang pagkakakulong mo. Sakto namang dumating ang sasakyan ng pulis na umaandar ang sirena. Mateo, patawarin mo na ang kapatid mo. Nakikiusap ako, lumuhad si Tatay Roman. Tatay Roman, dahil sa kanya, nagmamakaawa kayo sa akin, mapait na tiningnan ni Mateo si Tatay Roman. Gusto ninyong lumuhad din ako sa inyo. Huwag na kayong umarte. Sabihin ko sa inyo, ang kasalanang ginawa ni Benjo, dapat niyang pagbayaran ayon sa batas. Mateo, pinalaki ka pa rin ng pamilyang Roman. Huwag kang maging walang utang na loob. Hindi mo pwedeng sirain ang kapatid mo, umiiyak na sabi ni Aling Cora. Kapatid ko, malakas na tumawa si Mateo. Siya, si Benjo, hindi ko siya kapatid. O mas tamang sabihin, itong si Benjo, hindi siya anak ni Tatay Roman. Muling natigilan ang lahat, si Lito, yung lasinggero sa kabilang baryo. Noong nagbubuntis ka pa lang, namatay siya sa Kalasingan. Nakalimutan mo na ba? Aling Cora, tinitigan ni Mateo ang madrasta. Kaya, si Benjo, dapat apelyido niya ay Lai, walang hiya kang babae. Ikaw, makapalang mukha, nanginginig na itinuro ni Tatay Roman si Aling Cora. Ikaw ang makapalang mukha. Tinawag kang tatay, ni Benjo ng mahigit 20 taon. Mahalaga pa ba kung tunay siyang anak o hindi? Sigaw ni Aling Cora. Ilabas sila, pumasok ang mga pulis. Sino si Benjo? Kuya Mateo, kung mawala si Benjo sa pulis, lumuhad at niyakap ang paa ni Mateo. Kahit hindi mo ako tunay na kapatid, itinuring pa rin kitang kuya. Nagkamali ako. Dapat akong mamatay.
Pakiusap, kuya. Patawarin mo ako. Ayokong makulong. Ngayon ka nagsisisi, malamig na inalis ni Mateo ang paa. Sabihin mo yan sa mga pulis. Painesasan ng mga pulis si Benjo at si Aling Cora, dahil sa pakikipagsabuatan o iba pang kaugnay na kaso, at dinala palayo.